Hello! Old Zodiac Signs, dito na naman tayo sa another timeless love reading. So, ano ba ngayon? Alamin natin. Ano yung possible na nararamdaman sa nitong person na to or overall energy nitong relationship ninyo, ng connection ninyo. So, this is for all Zodiac Signs. Simula tayo, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, and Pisces. Lalagyan ko na lang po ng timestamps para pwede po kayo magpalipat-lipat sa iba-ibang Zodiac Signs. Pwede nyo panoorin lahat ng signs na gusto ninyo, lalo na kung alam ninyo yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo, napakahalaga. So, pwede nyo panoorin lahat ng signs na yan. Kung hindi nyo pa po alam yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo, just search sa Google. Search nyo lang how to calculate your birth chart. So, kung bago po pala kayo dito, hi, I'm Purple Teen. Kung hindi po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube, please don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin po yung aking FB, Instagram, TikTok. For personal readings, guys, send lang kayo ng private message sa aking Facebook page. Start na tayo. Ayan, dito na tayo kay Aries. Aries, ano ba tong overall energy o nararamdaman sa iyo nitong person na ito? Wow, success. I know that there is no greater goal than to love. Ang nito is being confident kasi success eh. So most likely nararamdaman itong person na to, malaki yung chances niya sa iyo. No? If ever na hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo engaged, yun lang, ang kumbaga overall energy is pwedeng maging successful tong relationship nyo, yung connection ninyo, no? Malakas yung feeling mo or nitong person na to na magiging successful yung partnership ninyo. Possible outcome. Worry. Yun lang. This is realizing. Pwede kasing nag-worry ka or siya. Hindi ko alam. Sino ba sa inyo dalawa yung nakakaramdam ng pag-aalala about tungkol saan, no? Ano ba itong pinag-aalala niya? Ano ba itong pinag-aalala mo? No? Tungkol dito sa connection nyo. Pero merong realization dito. Although ito yung outcome nyo, as a couple, marirealize din na walang pupuntahan tong pag-worry. O, yan. So, kung hindi nyo nare-realize pareho, yan. Yan. Ang outcome is iwasan mag-alala. Kasi alam mo, ganito yan. Kahit naman mag-alala ka, may tutulong ba? Wala. So, ang nangyayari, nasisira lang yung overall na na mood instead na maganda. Kasi nag-aaksaya ka ng panahon sa pag-aalala. Kahit naman hindi maganda yung pupuntahan, kahit maganda, diba, wala namang may dudulot yan. Kumbaga, wala rin namang masosolve kasi yung pag-alala. Ayan. Pwedeng worrying about something. Baka siya o ikaw nag-aalala tungkol sa kung anong bagay na konektado sa inyong dalawa. Okay. So, overall feeling is balance. So, pwedeng balanse naman yung relationship nyo right now. Pwedeng yun yung feeling mo, pwedeng yun yung feeling niya. So, overall, okay. May mga lang, ang pinaka lang talaga dito is too much worrying about nothing. Kung wala naman ipag-aalala, yun lang naman yun, yung outcome. Pwedeng nag-overthink.
Nasusobrahan yung pag-aalala kahit hindi naman na dapat ganun. Okay, yun lang. Balansehin lang, ayan. Overall feeling naman is balance naman yung samahan ninyong dalawa. Pwedeng pantay naman yung give and take. Okay, so ito yung mga nakuha ko dito sa overall feelings ng person mo sa'yo. Lipat na tayo kay Leo. Hello, Leo. Ito yung overall energy at feelings ng person mo or ng feelings mo sa person mo. Timeless reading ito, kahit kailan mo mapanood. Walang specific date. At kung magustuhan mo ito, please don't forget to like and share. Para sa ibang impormasyon naman, tungkol sa personal reading, etc., panoorin mo lang yung intro video, yung video sa umpisa. Overall energy. I accept the challenges are the best way to learn. Okay, pwede may mga challenges na kakaharapin ka at itong person mo pagdating dito sa samahan ninyo. Ayan yung possible outcome. Lagi nyo lang tandaan kayong dalawa, if ever na may encounter nyo yung mga challenges sa relationship, na ito ay normal. Ako, masasabi ko, wala sigurong relationship na perfecto. Kaya meron at merong challenges, kahit na super love na love yung isa't isa, super magkasundo kayo, matagal na kayong kasal, etc., etc. May mga challenges pa rin dumarating. Minsan nga, iba, kung kailan matanda na sila, doon pa alam mo yun, doon pa nang bababa yung asawa nila. So, ibig ko lang sabihin, may yung mga challenges nandyan na yan, given, no? Whether super love nyo isa't isa, super faithful kayo, may mga ganyan. So, possible outcome is service. I feel good when I can help others. Okay. Feeling ko dito is willingness na ibigay ko ano yung mga pwede mong ibigay and pwede rin niyang ibigay sa iyo. Two-way kasi, pwedeng energy niya, ito pwedeng energy mo, no? Ano lang ito, kumbaga, sige, outcome ha, napipil ko. Di ba ginagawa natin yung mga bagay kapag gusto natin? Hindi dahil napipilitan tayo, yun dapat. Yun dapat. Pero may mga time na nangyayari na napipilitan tayong gawin yung ayaw natin, yun yung pangit. No? So, parang naniniwala ako na sa relationship, kapag ayaw mo na, wag na. Kung hindi mo talaga feel gawin, kung hindi mo bukal sa kalooban mo, wag. Kasi magkakaroon ng confusion, ng ano ba tawag dito? Misunderstanding. Lalong feeling ko magkakaroon ng problema, ng conflict pag ganun, di ba? Ito yung nafe-feel ko. Pag gusto mong gawin, gawin mo. Dahil gusto mong gawin, dahil mahal mo yung tao, hindi dahil napipilitan ka na lang gawin, dahil kailangan na lang gawin. Yun lang yun. Ito yung outcome. Okay? So, pagdating sa overall feeling naman ng person mo sa'yo, relationships, I am attracted to those people who serve my higher good. Okay, so feeling naman netong person na to, is talagang attracted siya sa'yo, no? Ibig sabihin, ikaw talaga yung gusto niya eh. And ewan ko, siguro, feeling niya na ikaw din, as a partner, as a jowa, as an asawa, is ikaw yung isa sa mga, paano ba? Parang isa ka rin dun sa mga, positive na aspeto na humuhubog din sa kanya as a person. Hindi lang dahil kajowaan, asawa, alam mo yun. Kung meron, appreciate niya yun about you sa connection ninyong dalawa. So, feeling nitong person, kasi diba may mga nagiging magjojowa na napupunta sila sa bad influence. May addict, nagjowa ng addict, kasi naging addict na rin siya, or nagjowa ng mabisyo, nagjowa ng sugarol. Tapos parang ending, dalawa na sila, no? Naging ganun. Alam mo yun, yung
nahila sa hindi maganda. Pero dito sa kaso nyo nga, ang overall feeling niya sa'yo, ikaw yung ideal. Kasi, hindi lang dahil attracted siya sa'yo, hindi lang maganda, hindi lang dahil attracted kayo sa isa't isa, mahal yung isa't isa, kundi, ano ka rin parang ikaw yung isa sa humuhubog din sa kanya, at lalo pang, lalong nag-i-improve sa kanya. O, diba? O, yan yun, overall feeling niya. Okay, so move na tayo kay Sagittarius. Hello, Sagittarius. Ito yung feelings ng person mo sa iyo, or overall na energy ng connection ninyo. So, this is a timeless reading. Kahit kailan nyo ito mapanood, no? Kahit lagpas na dun sa petsa kung kailan ko in-upload ito, basta nakaka-relate sa kayo, basta nahagilap nyo to, baka talagang para sa inyo ito. Kung alam nyo yung Sun, Moon, Rising, Venus, signs niyo mas maganda, lalagyan ko ng timestamps, pwede nyo panoorin yung reading ng ibang signs, no? Mag-jump kayo ng iba-ibang signs, pwede, may time dyan. At para sa mga additional information, lalo na yung tungkol sa personal reading, panoorin yung intro video, yung video sa umpisa. Hindi pa po kayo nakaka-subscribe, I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe sa aking YouTube. Don't forget to follow my Facebook, Insta, and TikTok. Kunin na natin yung overall energy ng connection ninyo. Sagittarius, pride. Possible outcome. Trust. And ano yung overall feeling ng person mo sa'yo? Guilt. Uy. Overall energy is pride. Pwedeng ma-pride kayo pareho. Pwedeng ma-pride yung isa sa inyo. Pwedeng yung pride yung lalong nakakapagpa-worse ng sitwasyon ninyo. Kung may mga conflict kayo ngayon, may problema kayo, pwedeng yun. Okay? Or, pwedeng ibig sabihin lang ng pride, yan, loving yourself, Sagittarius. Kasi kung hindi mo pinapahalagahan yung sarili mo, kumbaga kasi kung paano yung respeto mo sa sarili mo, nakikita ng person mo yun, ganun ka rin niya rerespetuhin. Okay? Base doon sa respeto na binibigay mo sa sarili mo, kaya napaka-importante niyan kung nawawalan ka ng ganyan. Sense of pride, self-worth, self-love, and respect. Okay? So, pagdating naman sa outcome, possible outcome, is trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Pwedeng nagtitiwala ka talaga dito sa person mo, no? You trust this person. Kaya lang, ang pinaka-overall feeling ng person mo sa'yo is guilt. Hindi ko alam for what reason. Pero nakakaramdam siya ng nagigilty siya. Hindi ko alam. May ginagawa ba siya? May ginawa ba siya in the past? May pagkukulang ba siya? Or did this person treat you ng hindi maganda? No? And then eventually, pinagsisihan niya. Bakit hindi maganda yung naging treatment niya sa'yo or what, hindi ko alam. Pero, overall feeling niya, this person is feeling guilty for some reason, hindi ko alam, baka alam mo, baka maichika mo. Although, yun na nga yung outcome is, kahit ganyan yung person mo, bottom line, nagtitiwala ka pa rin sa kanya kasi mahal mo siya. Pwedeng you trust each other, kaya lang itong person na to feels guilty. Yun yung hindi ko alam. Okay, so ito yung mga nakuha ko. Pagdating sa'yo, Sagittarius, move na tayo kay Gemini. Hello, Gemini. This is a timeless reading. Alamin natin ano ba tong overall na feelings ng person mo para sa iyo. And pati na rin yung overall energy nitong connection ninyo right now. So kahit kailan mo ito mapanood, gaya ng sabi ko, wala ko i-indicate na petsa dito. Timeless ito. Mas maganda ko alam mo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs mo. Kung hindi mo alam, search mo sa Google paano mag-calculate ng birth chart.
So, pwede nyo panoorin yung ibang signs. Lalagyan ko ng timestamps. And kung bago kayo dito, hello, I'm Purple Teen. Please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Don't forget to like and follow my Facebook, Instagram, TikTok. For personal reading, guys, panoorin nyo yung umpisang video, yung intro video. Okay? Lahat ng details nandun. So, ano na yung overall energy ng connection mo with this person? Gemini. Fear. Ooh. Natatakot. Whether ikaw o siya o pareho kayo about something. Possible outcome, friendship. Okay. Pwedeng past energy to Or kung present man ito, pwedeng nagkaroon kayo ng pareho kayo sigurong may kinakatakutan. Baka hindi naging maganda yung mga past, yung mga excess ninyo, yung mga connections nyo doon. Kaya pareho kayong takot. So, overall, ang ending ninyo, ang outcome ninyo is friendship na lang. So, whether naging magkasama na kayo nito before, nagsama kayo, naging magjowa, tapos naghiwalay, parang nagkaroon na kayo ng phobia or trauma sa isa't isa or trauma sa ibang naging partners ninyo. Tapos parang ang outcome, ayaw nyo na uling mag-commit. No, hanggat hindi kayo totally nag-heal. Kasi andun pa yung andun pa yung fear, andun pa yung takot, yung phobia, yung trauma about the past. O whether with the same person, this person, o sa ibang person galing yan. Okay? So, bottom line, outcome, parang mauuwi lang, friendship lang muna, no? Yun lang muna. So, ano yung overall feeling sa nitong person na ito? Perseverance, okay. So, this person, masasabi natin na siya, willing to wait. Ayun, perseverance Lahat kaya, lahat siguro, pipilitin niyang kayanin, tiisin, para sa inyo, para sa iyo. Pwedeng ganun. Pwedeng ikaw to na ayaw munang mag-commit, like, kaya gusto mo muna siguro, friends lang muna, no? Pero this person, yung overall feeling niya sa'yo, kahit na ikaw ay natatakot, kahit ikaw ay gusto mo friendship lang muna, willing siyang maghintay. Ganun siya, ka-faithful sa'yo. O diba? So flattering. Pero yun yung nakuha nating energy. So yan yung mga nasagap natin para sa iyo, Gemini. Move na tayo kay Libra. Hello, Libra. O, alamin natin, ano ba tong overall feeling sa iyo nitong person mo. At pati na rin yung overall energy nitong connection ninyo. By the way, I'm Purple Teen. Hello sa mga bago dito. Please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Don't forget to like and follow my Facebook, Instagram, TikTok. Kung gusto nyo ng personal reading, guys, panoorin nyo yung intro, yung video sa umpisa. So, lahat ng details nandun. Okay? At kung hindi nyo alam saan Moon, Rising, Venus signs ninyo, search nyo lang sa Google how to calculate your birth chart. Kasi pwede ninyong panoorin yung iba't ibang signs dito. Lalagyan ko ng timestamps para mas madali para sa inyo. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, o diba? Libra. O, sige, tingnan na natin, Libra, what is your overall... What is the overall energy nitong connection mo with this person? Love. Ay, ang ganda naman. Oh. So, pwedeng pareho kayong in love sa isa't isa. May possible outcome. Honest. Ay, grabe, Libra. Ang ganda ng energies ninyo nitong person mo. Overall energy ninyo, pagmamahal, pareho nyong mahal yung isa't isa, at possible outcome ninyo is honesty. Malamang pareho rin kayong honest sa isa't isa. Pareho kayong totoo sa isa't isa. Ano yung overall feeling sa iyo nitong person na ito? Ayun, tumalon, no? Wow, gratitude, wow. Masasabi ko lang, this person or you is feeling grateful dahil dumating sa iyo itong person na ito. Ito, napaka-pure, napakaganda, high vibe nung energies ninyong dalawa toward each other. You both love each other, you both trust each other, pareho kayong honest sa isa't isa, and you both feel thankful dahil
napunta kayo sa isa't isa. So this person really feels that he or she is very blessed to have you in his or her life. Yun, ganun kaganda, Libra. Hindi ko na ito dudugtungan. Okay, Libra, ito yung mga nakuha ko. Punta na tayo kay Aquarius. So, Aquarius, alamin natin ano ba tong overall feelings para sa iyo nitong person na to. Pati na rin yung overall energy pagdating sa connection ninyo. By the way, I'm Purple Teen. Hello sa mga bago dito. Kung di pa po ay nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Kung gusto niyo ng mga additional info, like kung paano magpa-personal reading, panoorin nyo yung intro video, yung video sa unang-una, sa umpisa. Lahat ng details nandun. Kung hindi nyo pa alam, i-calculate yung birth chart ninyo, Sun, Moon, Rising, Venus, signs ninyo. Search nyo lang sa Google, guys, how to calculate your birth chart. At lalagyan ko ng timestamps ito para mapanood nyo rin yung mga readings sa ibang signs, okay? Aquarius, ano ba yung overall energy ng connection mo with this person? You have blame. Ako. Hindi magandang energy, sisihan. Whether sinisisi mo ba yung sarili mo, whether sinisisi ba niya yung sarili niya, or nagsisisihan kayo, hindi natin alam. Possible outcome ninyo, Aquarius, adversity. Okay. Parang magkalaban kayo nitong person na ito. Yung outcome ninyo. Kung hindi man kayo, may mga factors na yun yung mga outside forces na yun yung magiging adversity o kalaban ninyo pagdating sa isa't isa dito sa connection ninyo. So, ano yung over feeling sa'yo nitong person? Change. Wow. Pwedeng maganda itong change na to, pwedeng pangit hindi ko masasabi, whatever resonates para sa iyo, Aquarius. Pero mukhang nagbago na or nagbabago yung pakiramdam nitong person na ito towards you. Mukhang mukhang related naman silang tatlo. Kung totoo ito na nagsisisihan kayo, sinisisi ka niya at tingin niya sa'yo, bandang huli, kasi outcome nito, parang bandang huli, bottom line, kalaban ka na niya. Magkaaway na kayo. And overall feeling niya, nagbago na talaga. So, gaya nga ng sabi ko, whether maganda o pangit, nagbago or nagbabago na itong person na ito sa'yo, Aquarius. Okay? So, yan na muna yung nakuha natin. Lipat na tayo kay Taurus. Hello, Taurus. Alamin natin, ano ba itong overall feelings para sa'yo nitong person mo. This is a timeless reading. Kahit kailan mo ito mapanood, walang problema. Kahit anong petsa. Okay? Basta natagpuan mo to, maaring para sa'yo ito. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, kung bago ka dito, hello, I'm Purple Teen. Please don't forget to subscribe sa aking YouTube, paki-like and follow yung aking Facebook, Instagram, TikTok para sa mga interesado sa iba pang detalye, lalo na tungkol sa mag-avail ng personal reading. Panoorin nyo yung intro video, yung video sa umpisa. Lahat ng details nandun. Kung nagustuhan mo to, makarelate ka dito, feel free to like and share this video. Okay? Overall energy ng connection ninyo, Taurus, is failure. Naku, masaklap din ito. Kay Aquarius, ang saklap din Tignan muna natin. Possible outcome. Taurus. Death. Ending. This is ending and transformation. Okay. So, ano yung overall feeling sa inang person mo? Guilt. So, pwede. If you're still connected with this person, whether magkarelasyon pa rin kayo hanggang ngayon, ayan, dyan ang pupuntahan. Ang overall tone or energy ng connection mo with this person is failure. Pwede mag-fail itong relationship ninyo. O kaya nag-fail na kung nangyari na to in the past. Ayan, ending and transformation. Matatapos, yun at pupuntahan Yun at yun ang kahinatnan pagtatapos. Kumbaga, pwedeng namatay na talaga yung feelings. Namatay na talaga yung relationship niyo. Kumbaga, hindi lang na 50-50. Alam mo yung hindi lang siya na 50-50 kung hindi mo na na-revive o hindi na naisalba. Ito yun. Dumating sa point or darating sa point kung hindi pa nangyayari na mag-e-end at mag-e-end. Okay? Pero ang overall feelings para sa inyo itong person na to is guilt.
Pwede may mistake siya, hindi ko alam ano tong nakakapag-trigger sa kanya na itong feeling na nakukonsensya sa iyo. Kung meron ba siyang nagawa o kung ano man kasala ba siya sa iyo, yun. Basta, ang overall feelings nitong person na to sa iyo is feeling guilty. Okay? So, ayan muna yung mga nasagap natin. Lipat na tayo kay Virgo. Hello there, Virgo. Kamusta kayo? So, eto na naman tayo sa ating love reading teleserye. Okay, love reading serye. Alamin naman natin ngayon, Virgo, ano ba tong overall na feelings para sa inyo person na ito, okay? If you are new here, hello, I'm Purple Teen. At kung di ka pa nakaka-subscribe, baka naman, please do subscribe at paki-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin mo yung intro video, yung video sa unang-una, sa umpisa, kung interesado ka sa personal readings, etc. Nandun po lahat ng details. Kung hindi nyo pa alam yung birth chart ninyo, search nyo lang sa Google, how to calculate your birth chart, para malaman nyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo. Lalagyan ko ng timestamps para makapunta kayo sa iba-ibang signs pwede ninyong panoorin. Okay, with Virgo, video. Okay, Virgo. Ano ba yung overall energy muna ng connection mo with this person? You have pride. Oy, ang taray. Bungad na bungad pa lang, Virgo. Pride agad. Okay, tingnan muna natin possible outcome. Empathy. Okay, so ano yung pinaka-overall feeling sa'yo nitong person mo? Virgo, you have blame. Okay. Hindi maganda ang nafe-feel ko. Parang nagkakaroon ng sisihan. Merong malakas na energy dito na parang sinisisi ka pa nitong person na ito. O parang sa iyo nakaturo yung spotlight. Nasa hot seat ito. Ito si Virgo, siya yun yung may kasalanan eh. Siya yung dahilan, ba't ako nagkaganito? Siya yung dahilan, etc. etc. Yada, yada, yada. Ganyan. Yan yung nararamdaman niya sa iyo. Ikaw ang overall na sinisisi niya. So, kung ano man nangyari dito. Oh. Okay. May empathy, pero matindi yung feelings niya, hindi ko alam. Bakit gano'n na lang galit ba niya ito? Sama ng loob, bakit yung blame sa iyo niya ipinapatong, Virgo? Hindi ko alam. Kayong makakasagot niyan. Pero yung overall energy ng connection mo with this person is pride. Pride, umiiral. Pwedeng itong person na to hindi niya nare-realize na yung ego niya nagte-take over. At instead na maging mapunta sa neutral, nagiging biased siya dahil ma-pride din siya. Siguro, pwedeng may pagkukulang siya, hindi ko lang alam kung aware siya. Pero baka talagang ma-pride lang din siya. So instead na aminin na lang niya, lunukin niya yung pride niya, aminin niya na mali siya, may pagkukulang siya pwedeng nag-gaslight ka, sa iyo napupunta yung blame. Although may empathy rito, hindi ko alam kung sino yung nakaka-feel ng empathy, whether ikaw yan o siya. Ayun yung outcome Okay. Seeing both sides of the situation. So, ayan. Dapat, magkaroon kayo ng bigayan. Magkaroon kayo ng pakinggan nyo muna isa't isa, unawaan. Yun yung overall outcome. Kasi, kung pride ang pagbibigyan at saka sisihan ng mangyayari, wala talaga. Pero yan yung overall feelings niya sa'yo. Okay? Sa iyo niya pinapatong yung blame. Ikaw, ang parang tinuturo niya, may reason bakit ganito ganyan. Ikaw yung sinisisi niya. Okay, Virgo, move na tayo kay Capricorn. Hello, Capricorn. Another love reading, timeless. Kahit kailan mo ito mapanood, kahit hindi sa date na pinost ko, kahit sobrang lagpas na, basta natagpuan mo to, baka para sa'yo ito. Alamin natin yung overall na feelings nitong person na ito sa iyo. Hello, kung bago ka rito, I'm Purple Teen. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin nyo po yung
umpisang video, yung video sa unahan, yung intro video kung interesado kayo sa personal reading at etc. Nandun po lahat ng details. Lalagyan ko rin po ng timestamps ito para makapanood kayo dun sa iba-ibang zodiac signs. At kung hindi nyo pa alam, Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo, paano mag-calculate ng birth chart, search nyo lang po sa Google. Okay? Ano muna yung overall energy, Capricorn, ng connection mo with this person. Uy, gratitude, ang ganda. Pagiging thankful, hindi ko alam kung pareho kayong ganyan yung energy. Ano yung possible outcome? Indecision. Ano yung overall feeling sa iyo ng person na ito? Imagination. Okay. Thankful siya or thankful ka na naging kayo. Kayo yung magkasama ngayon, sa'yo napunta tong person na to, etc. Vice versa, ganun kayo sa isa't isa. Pero yung possible outcome ninyo is hindi makipag-decide, hindi ko alam. No? Naguguluhan. Hihirapang manindigan, mamili, magdesisyon. Ito yun eh. At ang overall feeling niya para sa iyo, Capricorn, is imagination. Maybe this person is thinking, ewan ko, may mga illusions siya, delusions about you. May mga ini-imagine siya na pwedeng nagpo-fantasize siya, ini-imagine niya yun, pwedeng hindi totoo, pwedeng imagination lang niya, no? Dala lang ng guni-guni niya. Or if positive note, pwedeng yun na nga, pinafantasize ka niya, dreaming about you, imagining about you, na ganito, ganyan. Baka naman kayo dito, LDR, no? And nagpo-fantasize sa'yo itong person na to, hindi ko alam, o dating kayo, pero parang it seems na attracted pa rin. Hindi ko alam kung ex mo na to, LDR, o current person mo, kasama mo, karelasyon mo ngayon, pero ang overall feelings niya sa iyo is imagination. Fantasizing, daydreaming, no? Nag-i-imagine ng kung ano-ano. Pwedeng too good to be true yung ni-imagine niya, pwedeng OA, exaggerated, pwedeng malayo sa katotohanan. Basta yung overall feelings niya is ini-imagine ka niya, iniisip-isip, ini-imagine. Dine-daydream, pina-fantasize. Okay? So, ito yung mga nasagap ko sa'yo, Capricorn. Move na tayo kay Cancer. Cancer, ito yung another love reading, timeless. Kahit late mo ito mapanood, walang problema dahil timeless, hindi ito mag-expire. Kung kailan mo matsyempuhan. Hello, I'm Purple Teen. Para sa mga bago dito, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin yung intro video, yung video sa pinaka-umpisa kung gusto nyong malaman yung mga detalye about personal readings, at lalagyan ko po ito ng timestamps para makapanood kayo, makalipat-lipat kayo sa iba-ibang signs. Okay? Kung hindi nyo pa alam, Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo, search nyo lang sa Google how to calculate your birth chart. Okay? Para mapanood nyo rin yung ibang readings. At kung magugustuhan mo to, Cancer, don't forget to like and share. Ano muna yung overall energy? Bago natin alamin yung pinaka-feeling sa iyo nitong person na ito. Overall energy ng connection ninyo is loneliness. Uy. Pwedeng mag-isa ka lang, pwedeng mag-isa siya ngayon, pwedeng pareho kayong lonely, nalulungkot, o pwedeng yung iba, may kajowaan, magkasama, together, pero feeling malungkot, feeling alone. No, yan. Ano yung possible outcome? Forgiveness. Okay. Pwedeng kalayo kayo. Hindi ko alam kung ex mo to o current na kajowaan mo. At kung dahil dyan, nagkalayo kayo, tas pareho naman kayo nalulungkot kasi pareho kayo ngayong solo, pareho kayo mag-isa, o diba? So, outcome ninyo, pwedeng magkaayos kayo dito, pwedeng patawarin nyo na lang yung isa't isa. Pwedeng doon naman mapupunta, mauuwi ito, yung outcome ninyo, no? Forgiveness. Na maganda pa rin. So, ano naman yung overall? Siguro hindi nyo na rin matiis na, alam mo yon, hindi na rin
hindi nyo na rin kaya sigurong tinitiis-tiis ninyo isa't isa, kaya totoo na lang kayo sa sarili nyo, magpaka-humble, na aminin nyo na nagiging lonely kayo pareho, and then humingi na lang ng sorry, magkaroon ng kaayusan, mabuo na lang uli. Ano yung overall feeling sa iyo nitong person na to? Worry. Uy. Kung LDR kayo, tas pareho kayong alone sa kinaroroonan nyo, pwede talagang nag-aalala sa'yo yung person mo na yan. O halimbawa, kahit hindi naman kayo nag-break, magkajowaan kayo ngayon, tas nagtampuan kayo, nag-split, cool off, syempre nag-aalala rin siya sa'yo. O baka nag-aalala na rin siya na baka during those times na wala siya sa piling mo or nagkaroon kayo ng gap, ng time out, ng break, baka may sumingit na iba o biglang may babalikan pa ba, magkakaayos pa ba, magiging worse pa yung etc. about you and this person. So yan, overall feeling sa iyo nitong person na to is nag-aalala siya. Okay, Cancer, move na tayo kay Scorpio. Hello, Scorpio. Alamin natin ano ba itong overall feelings para sa iyo nitong person mo. This is a timeless love reading nga pala. So, kahit kailan mo ito mapanood, walang problema. Hindi ito mag-expire as long as nakaka-resonate ka. No? Kung kailan mo ito makita, matsyempohan. Hello, I'm Purple Teen. By the way, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube, please don't forget to subscribe, paki-like and follow yung aking Facebook, Instagram, TikTok. At kung interesado ka sa personal reading at iba pang mga detalye, panoorin mo yung intro video, yung video sa pinakaumpisa, nandun lahat yung details. At syempre, kung magustuhan mo itong reading na to, Scorpio, don't forget to like and share. Lalagyan ko rin ito ng timestamps para kung alam mo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs mo, Scorpio, ay makakalipat ka sa ibang signs ng madali. No? Punta mo lang yung time. At kung hindi nyo pa alam Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo, madali lang yan. Hanapin nyo sa Google how to calculate your birth chart. Okay, Scorpio. Ano ba yung overall energy ngayon ng connection mo with this person? Relationships. No, may attraction. No, pwedeng na-attract siya sa iyo, whether kajowaan mo na to o hindi pa. Siguro very attracted lang siya and very focused siya sa... Kung kayo na magjowa na kayo nito, pwedeng very focused siya doon sa relationship nyo ngayon. Yun yung priority niya. Or, kung hindi mo pa siya jowa, yun, pwedeng yun yung minamanifest niya. Pwedeng ini-imagine niya having a relationship with you. Interesado siya, invested siya sa'yo. Okay? And possible outcome ninyo, ayun, yun lang. Henry, pwedeng nagkakaselosan. Baka nga, magkajowa na kayo neto or connected na kayo sa isa't isa. Pero, merong seloso or selosa dito. Nagseselos. Tungkol saan? Tungkol ba ito sa karibal? May pinagseselosan ba siya? Pinagseselosan ba, posibleng karibal o ibang bagay? Kasi kung ibang bagay, like, pati mga barkada mo, pinagseselosan pa, masyadong selosa ito, or seloso, no? Pwedeng ganon kagrabe yung pagsiselos. Basta, ang outcome nito ay magkakaselosan, no? Ano yung overall energy? Ano yung overall na feelings naman sa iyo nito? Freedom. Okay. So, pwedeng ikaw ang selosa rito. Kasi gusto niya ng freedom from you. Gusto niya ng kumawala, makalaya dito sa iyong mahigpit na diktadurya. Scorpio, ano ba? Malaano ka ba? Dictator pagdating sa jowa mo? Kasi parang ganun eh. Yung outcome ninyo selosan, tapos ang focus is about your relationship. Gustong kumawala sa nitong person na to, baka wala siyang freedom sa iyo, baka nasasakal, baka masyado ka namang mahigpit, seloso, selosa. Okay, walang anuhan dyan, ito lang yung nakuha ko. Yan yung nararamdaman niya, so sasabihin ko,
O ngayon tuloy, gusto niya ng freedom from you kasi baka nasasakal na siya sa iyong dictatorship. Okay, pag-usapan niyo yan, ayusin niyo yan, Scorpio. Okay, so lipat na tayo kay Pisces. Hello, Pisces. Alamin natin ano ba tong overall na feelings o nararamdaman sa initong person na ito. This is a timeless love reading. Kahit kailan mo ito makita, regardless dun sa petsa na ipinost ko to, kung kailan mo matsyempuan, baka yun yung perfect timing na maririnig mo yung mensahe dito. By the way, I'm Purple Teen. Hello sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow rin ang aking Facebook, Instagram, TikTok. Kung interesado ka sa personal reading and etc., panoorin mo yung intro video. Yung video sa pinakaumpisa, nandun lahat ng detalye. Lalagyan ko rin po ito ng timestamps para mapanood ninyo yung ibang zodiac signs, Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo or sign ng jowa ninyo. At kung hindi nyo pa po yan alam, madali lang po, search nyo lang po sa Google how to calculate your birth sign. O, at kung magustuhan ninyo ito, Pisces, makakatulong at I will be grateful kung ilalike at share nyo itong ating video. Okay, Pisces, ano ba itong overall energy ng connection mo with this person right now? Death card. Oh. Bungad na bungad, no? Ending ite. Hindi sinasabi mamamatay yung kajowaan nyo, guys, ha? Oh, hindi, ha? Ano to, yung metaphorically speaking, merong magtatapos pagdating dito sa connection ninyo. Pwedeng mag-e-end nga. Yun nga. Pwedeng mamamatay na yung tiwala ninyo, mamamatay na yung spark sa relationship nyo, mamamatay na yung love, hindi ko alam kung ano pa. Pero yun, napipintong may magfe-fade out or mamamatay. Mag-e-end, mag-e-end. Kung ayaw ninyo word na yan. Sige. So, ano yung possible outcome pagdating sa connection ninyo, Pisces? You have service. Service is about purpose, eh. Yun yung pumapasok sa isip ko, yun yung nafe-feel ko sa outcome ninyo. Okay. Ano muna yung overall feeling para sa iyo nitong person na to, Pisces? Para ma-close natin. Gratitude. Okay. So, although may mga bagay na minsan wala na, hindi na natin hawak yung kapalaran, minsan nagfe-fade talaga yung relationship, minsan nagfe-fade ang feelings, hindi natin hawak ang ang bawat isa, yung mga feelings, nagbabago, So, yan. Gaya ng sabi ko, yung overall tone, energy ng connection mo with this person is mag-e-end, mag-fade. Pwedeng may mamamatay. Ibig sabihin mag-e-end, hindi mamamatay yung tao, ha? Sabi, sige, hindi ko na nga gagamitin yun. Merong mag-fade, mag-e-end. Magtatapos. And then, yung outcome is service. This is about purpose, kagaya ng binanggit ko kanina. So, nag-serve na ng purpose. No? Ibig sabihin lang nun, baka talagang throughout your journey sa buhay mo, ang purpose lang talaga ng tao na ito is ganun. Darating siya at some point in your life and then eventually, iiwan ka rin niya or aalis din siya or magkakahiwalay kayo. Pero parang the feeling is both, parang mutual naman. Parang hindi naman masama yung nasisense ko rito na naghiwalay kayo, yung isa ayaw niya, yung isa gusto niya. Parang mutual, parang magkaunawaan na lang kayo na one day, nag-fade out na yung nararamdaman, nag-serve na kayo sa isa't isa, ano yung naging purpose ninyo dito sa relationship na yun, and then nag-end na lang, ganun na lang. No? Kumbaga, ito yung mga natural na proseso na pag nag-end, hanggang doon na lang, and then tanggap nyo naman sa isa't isa. Kumbaga, naintindihan nyo bakit. So, tapos na yung mission niya sa'yo, tapos na yung mission mo sa kanya, tapos na yung purpose ninyo sa isa't isa. Yun yung outcome. And then, gratitude. Ito yung nararamdaman niya sa'yo. No, this person is thankful na although dumating kayo sa point na nag-end yung samahan ninyo, thankful pa rin siya na naging part ka ng buhay niya. Thankful pa rin siya na naging nakasama ka niya, naging jowa ka niya, or naging asawa ka niya.
na nagmahalan pa rin kayo sa isa't isa, yun. Thankful siya. Thankful pa rin siya. Okay? Ito yung overall feeling niya sa'yo. Okay? So, sana nagustuhan mo to. Take care. God bless. Kita-kits sa next reading.